At isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome to another live broadcast. Ito po nakaraang linggo ay ipinagdiriwang po sa ating bansa. No, sa buong Pilipinas, ang tinatawag na RA 11897 na batas na ang ibig sabihin niyan ay National Baptist Day. At ito po ay isang selebrasyon ng mga Baptist churches sa Pilipinas. At ito'y pagkilala sa kontribusyon ng mga gawain ito sa nation building. Napakaganda po ng ating naging selebrasyon. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao. At naging napaka-significant ito, Reza, sapagkat alam mo, we are known for gospel preaching. We are known for, sangayon sa batas, education, at ang mga churches. Subalit, ang isang naging magandang feature po sa lahat ng celebration ay ang music. Lalo na ang pag-feature ng mga choir. Okay? At ito ang pag-uusapan po natin sa ating What's Brewing. Okay, at sa pagpasok din po ng bagong taong ito, Bishop, marami po sa ating mga kababayan, yun naman naghahangad ng mas maginhawang buhay. At kaakibat nga po niya na yung pagkakaroon ng isang maganda at stable na kabuhayan. At ayon nga po sa NEDA or National Economic and Development Authority, isa sa mga objectives ng ating gobyerno ay ang pagkakaroon ng high-quality jobs para sa ating mga kababayan. At dahil nga po dyan, Bishop, tumaas nga po yung ating employment rate actually sa ating bansa na umabot po sa 95.5% noong September 2023. Kaya naman po employment and job application naman ang ating pag-uusapan sa Espresso Self kasama si Sir Bobet Abadilia, HR Senior Director for Strategic Compensation and Benefits. So stay tuned and we hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Alam mo, Reza, aaminin ko, medyo nakakapagod yung mag-coordinate ka ng mga celebrations ng iba't ibang mga Halos Baptist churches. 1 year na preparation yan, Ay, Bishop. oo. Nagbuo pa ako ng Baptist Riders United para bisitahin ng mga leaders ng mga Baptist all throughout Luzon. Umabot kami ng Northern Luzon hanggang, hanggang Tugigaraw, sa Ilocos. And then, hanggang sa South, umabot pa kami ng Sorsogon, visiting Baptist leaders and churches so that we can enjoin everyone to celebrate with us the National Baptist Day. Pero alam mo, ang maganda rito yung music. No? Masasabi ko na ang katangi-tangi sa lahat ng celebration ito ay yung ating mga choir. At 500 voice choir. 500 doon sa main celebration dito sa Manila. Sa Manila. Oo. At pero sa iba, halimbawa sa Cainta, meron yata silang 150 voice choir. Doon din sa Taguig, ganun din. Sa Bicol, ganun din. Paano nyo ginawa yun? Paano natin yung ginawa, Bishop? Na parang merong main, tapos yung iba online, ganun po ba yun? Yung celebration naman ng National Baptist Day ay kani-kaniya. Bawat church. Ang mga Baptist naman ay independent yan, bawat church. So, ganun din yung celebration. Pero, ang maganda rito, nagkaroon tayo ng isang, ano bang tawag dyan, yung synchronize natin. Ang galing dito sa Lighthouse, at galing doon sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, na ang total na bilang ng choir ay 500. At meron ding mga orchestra, mga Yes, instrumentalists. mga orchestra. Ibig sabihin, ang mga Baptist churches kasi ay, ang mga iba ng mga churches ngayon, meron sila mga banda, mga worship bands, Pero ang mga Baptists, we would rather stick to not just the old ways, but the distinct Baptist kind of music, which is our topic sa ating episode ito. Kaya, may we present to you tonight, ito mga pastor na ito, mga young pastors ito, pero nananatili sa kanila ang passion sa musika. Okay? And ayan, nasa kaliwa mo, nariyan, si Pastor Luis Ray Escrupulo ng Pilgrim Bible Baptist Church, doon naman, doon sa Cainta. Ito nakaupo na siya diyan, Abay, magaling ito. Oo. Magsasample naman sila Magsasample yan maya-maya. Pastor Paul Jordan Cruz sa May Kawayan. Pilgrim din ito, di ba? Opo, Pilgrim. Yes. Pilgrim Bible Baptist. Ang pinaka-main ng Pilgrim ay sa Cainta. Yes.
Opo. And you have, you're actually a family of churches, hindi ba, Pastor Ray, ano? Tama po, Pastor. Oo. Pero ikaw hindi ka na bago sa Lighthouse. Parang Lighthouse ka na rin, di ba? Hindi. Malapit-lapit na. Bumati muna kayo sa mga nanonood sa atin. Go on ahead. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po at welcome po sa Lighthouse Cafe. Again, ako po si Pastor Ray Escrupulo ng Pilgrim Bible Baptist Church. At may pusong lighthouse po tayo. Sadya ba yun o nagkamali? Nagkamali lang siguro. Ano ba? Ang tawag doon yung... Kung anong bugso ng damdamin. Dundag ng puso. ng puso. But of course, matagal na po tayo. Nakasama po tayo back in the days with the Lighthouse Stewards and it's such a blessing. Isa po yan sa mga ginapit ng Panginoon kung bakit tayo po ay nasa ministry ngayon. Otherwise, siguro nasa showbiz tayo ngayon kung hindi ganyan. Oh, yes. Yun po, Okay, magandang oo nga, gabi po. Ikaw, Pastor Jordan. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga viewers po ng Lighthouse Cafe. Ganon din po, ako po ay hindi na rin iba po sa Lighthouse sapagkat bata pa po ako, ay naimbitahan na rin po ako dito sa Lighthouse to render special numbers and malaking blessing po sa akin. Ako po ay naging bahagi po nitong programa po na ito. Ayan. Amen. Now, alam mo, pag-usapan natin, Pastor Ray, bakit ang mga Baptist hindi masyado sa mga bands? Meron namang mga Baptist na gayon, pero yung mga Bible Baptist na katulad natin, no, mga Biblical Baptist ang tawag, we are more on the traditional, no, na approach, meron tayong mga choir. Di ba mas mahirap magkaroon ng choir kasi maraming tao yan eh. Opo. Oo. Well, sa akin, ang unang influence, of course, lumaki ako, pinanganak ako pastor na ng Baptist ang tatay ko. So, the music is already there, that kind of music na ginagawa natin. Before, hindi ko pa po naunawaan, but I already have that stand na I will stick with this kind of music. For some reason, maybe I did not understand it before, yung spiritual na aspeto nito. But later on, especially now na nasa ministry na tayo, naunawaan natin that that music compared to being not in the ministry where you use music to perform, sa gawain ng Panginoon, you use music to minister. And for you to be able to minister, the music has to be understood. And I believe the music, ibig sabihin the words, the lyrics, words, the message yes. ng song, they should be It understood. should be highlighted, the message, because our music, kung ating papansinin, although may pagkakapareho sa mga sentimental na music because nasabi nga nila, halimbawa yung paggawa ng music ng mga pop music, dinadrive nila out of emotion eh. So madalas dyan, ang malupit na paggawa nila ng music pag mga broken hearted. Actually sa ating mga mananampalataya, nagagamit din iyan. Halimbawa si Horatio Spafford na gumawa ng music ng lyrics ng It is well, broken hearted siya noon. But you know when he wrote that music, it was not about his emotion. It was about how the Lord comforted him in the midst of that brokenness. So, testimony. Yeah, it was a testimony not about himself, but about how God worked in his life in the midst of that tragedy. Hindi lamang naman yung pagkabatay ng mga anak niya. Even before that, there was already a tragedy na-involve yung business niya and all. And, you know, our music is very, very theological. It's very doctrinal. And that is how we minister to people. Kung paano tinaturo ng Panginoon. So we use music to teach. Well, when it comes to the subject of music being theologically sound and doctrinal, hindi lang yun in the area na kung sino ang Diyos, anong nagagawa niya, okay? Tama. Subalit kung ano yung inihatid niya sa tao Tama at po. ano ang nagiging resulta sa tao. Amen. Oh, hindi ba? Most kinds of music ngayon, Right. Pastor Jordan, no? Well, it talks about God. It talks about how omnipotent God is, how powerful, Puro praises po, no? Bishop. And yeah. praises. Pero that has to be translated Yes. sa buhay Buhay. ng tao. Tama po. Correct. Tama ba yun? Tama po, What can Pastor. you say about that? Well, kasi po tayo, Pastor, as we sing, so we are not only focusing dun sa, of course, yung lyrics na plain lyrics, but that lyrics must be applied in our lives. Kasi minsan tayo sa church, may mga kanta ng kanta, pero hindi naman talaga nakikita sa buhay yung kinakanta. So wala din siya pinagkaiba dun sa Word of God po na when we read it, when we meditate it. So the best
application of it is to be seen in our lives. So kaya nga po, tandang-tanda ko sabi po ni Bishop doon sa kanyang preaching na every time we sing, the difference of Baptist music with other denomination kind of music is that every time we sing, every time we perform any song, is we always point ourselves to Christ. So yun lagi, yung we are pointing everything to Christ. Na In siya yung fact, may I say na ang mga Baptist naman ay kilala tayo sa pagiging really Bible believers. Yes, Pastor. No, ang preachings natin Tama ay medyo talagang baling talaga sa kung ano ang inihahayag ng salita ng Diyos sa atin. Tama po. Pag sabi nga nung iba kapag Baptist yan, palaging Bible yan. No, di ba? Tama po. Dapat. Ganon din ang music. Yes. No? Napaka kinakailangan consistent sa lahat ng katuruan, no? In fact, hindi lang doctrinal pati yung practical na bagay. Practical, yeah. You know? Yes. Pero as musicians, you also appreciate mga ibang genre, di ba? Tama po. Ikaw, for example, Mahilig ako sa senti, Pastor. Yung Yung mga senti music. hilig. Ah, And of senti. course, Mga mellow. oo, ganun. yun talaga yung hilig ko, Pastor. But then, nung nasali tayo sa Stewards, which was a privilege, nahiligan ko na rin ang Southern Gospel. Southern Gospel. Opo. Yun po ang doon ako na-train dun sa style ng Southern Gospel. Okay. At maidagdag ko lang po, Pastor, about our music. Kumbaga, na-appreciate natin yung ibang genre, ibang mga style. Hindi naman natin dinidiscriminate yung mga gumagamit halimbawa ng tinatawag nilang contemporary Christian music. But one of the highlights or binibigyan nating importante is that the music moves the heart, not the body. Yes. Okay. Unlike the music today, mas nakafocus how the body will be moved. Meron ako magpapaiyak. nakitang post pag masaya raw ang isang tao, na-appreciate niya yung tono, yung style ng music, di ba? He goes along with the beat. Pero kapag malungkot yung tao, nagiging totoo yung lyrics. Mhm. O, hindi ba? Lahat naman ng tao may kalalagyan. Kaya hindi dapat mawala yung yung lyrics. Lalo na, no, we need to be platformed on something that is solid, Right. di ba? Consistent. Consistent. Oo. Ikaw naman, Pastor Jordan, ano naman ang na-appreciate mo? Primarily, ikaw yung nag-music conservatory. UST Conservatory po. Well, Yes. ako po, Pastor, marami po akong genres na gusto at pinag-aralan. Pero mas lamang po sa akin yung jazz music. Yung medyo about jazz music. And of course, pinag-aralan ko rin po ibang genres. Hindi para maano ako doon, yun yung maging major ko. Kundi, gusto ko kasi, maliit pa lang ako, Pastor, gusto ko maging versatile musician. That I can play different genres na hindi lang po nakastick sa isang genre. Ayun. So, okay lang ba yun, Pastor Ray, kung halimbawa, siguro yung, ano bang pwede magandang music natin na usual sa ating mga Baptist, no? Tapos tugtugin mo sa traditional, tapos Sa jazz. sa jazz, meron jazzy. Ano bang maganda? To God be the glory. Traditional. Di ba? Gusto ko yung Old jazz Rugged nung Cross. Gusto ko yung jazz nung Amazing Grace. Amazing. Sige nga. Yung traditional. So, Yung traditional muna, Traditional Amazing muna. Grace. Sige nga. Tapos pag i-jazzy mo ng Tapos konti. jazz. Yun na ba yun? Yeah. Parang mabait siya. Ngayon, Mabait yung jazz Mabait niya. yung no? Mabait pa po yung jazz na yun, Pastor. Nagkakasala ka ba kapag from traditional ng upbringing, Na gagawin iba mo ang- jazz, nagkakasala ka ba doon? Actually, hindi naman for me, Pastor, kasi nasa motive mo pa rin yun. Nasa, importante pa rin kasi, even in playing the piano, even in singing,
yung mensahe pa rin yung ma-uplift, yung message ng song. So, it doesn't matter kung ano po yung genre. Pero depende pa rin kasi, Pastor, minsan, tama si Pastor Ray kanina, pag nakikater na yung flesh, yung body, yun na hindi tama eh. Actually, aminin ko po, before ako, nung nagpe-play pa lang, sa tono lagi ako nakafocus. Pero nung ewan ko ba, nung ako ay nagpastor na, mas naging, ako eh, mas concentrated na Mas po ako sa... nag-iingat ka na ngayon. Yes, opo. Unlike before, nung di pa ako pastor, talagang bira Eh kung ako ng halimbawa, bira. the same song, gagawin mo naman sa Southern Gospel, pwede ba yun? Ha? Pwede naman. Pwede naman. Oo. Ano ba yung beat ng Southern Gospel? Parang, Ayan. Oo, kaya no. Tatalakpan niya. Sisimula ka ng... Diba? Oo. Napaka-adjustable, ano? Pero hindi ka pa nagkakasala niyan. Sabi nga po niya, actually ano yan eh, parang controversial yan sa mga Baptist. Or eh. depende ba yun sa Yeah, preference ng pastor po? Siyempre, at question ko to Siguro sa if mga it's just for, ayan, katulad niyan. If you're doing it by yourself, yeah. sabi kasi ni Apostle Paul, let every man be persuaded in his own. Pero, ang magiging kasalanan kasi natin, pag nag-cause tayo ng stumbling block sa ibang So, hindi mananampalataya. na-edify sa iba. Correct. So, sabi naman yan, lahat pwede naman natin. So para pala sa mga Baptists, ang parang ang isang rule natin, no, gabay natin hindi tayo makasagasa, Yes. Opo. no? Kundi magamit para sa well-being, sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya. Correct. Kung If you use itutulak it- mo sila, no? If we use it for our coming together, for example, hindi naman tayo sanay sa ganyan. May mga matitisod. So, pagdating sa coming together, we must go back to the classic way of how we sing it. Eh, how about yung gumagamit ng orchestra? Kasi ngayon po maraming churches na may orchestra, no? Or even yung percussion. O yun nga, kinukompare Oo. tayo. Ba't sila orkestra? Ano po Di ba, ba't masasabi? pinapahirapan niyo yung sarili niyo? Binanggit nga sa akin yan eh. Bishop, ba't sa Lighthouse may choir pa kayo? Ang hirap-hirap niyan. Yung bang Madami magpa-practice. magtitipon ka, ang hirap kaya magpa-practice ng lahat aantayin mo, di ba? Ba't pinapahirapan Tapos niyo may yung sarili orchestra niyo? pa. Oh, pwede naman magbanda rito, okay na yan. Kahit konti pa practice noon, basta kahit paano na lang. Ano ang palagay mo Diyan doon? napapasok, Pastor, yung service natin sa Panginoon and then the involvement of everybody. Oh. Madalas kasi ang kino-consider nating service sa Panginoon yun lamang pagpunta sa church. And when we go through these things, nabibigyan natin ng pagkakataon ang mga member ng choir and those who have those skills to do service even kahit doon sa mga panahon ng practice nila. That is how Okay. we provide, kumbaga, binibigyan natin ng pagkakataon makapag-service ang mga At saka yung, kapatiran natin. halimbawa, yung pangkalahatan na awitan, no? Kapag banda lang, Sila lang Sila makakanta, lang. Pastor. parang it's just a performance Yes. nila, Yun nga. no? Sasabayan lang sa palakpak. And it ano? becomes a performance than ministering. Okay. Okay. Performance din naman yung choir. But Pero- we do it. We Pero hindi perform for the ministry. detach yung audience, yung congregation sa ginagawa. Nababasa lang nila sa screen. Pero ang kinakailangan, porke church, ay sama-sama lahat dun sa ginagawa. Na-appreciate ng lahat. Exactly. Oh, pwede, ano? That's good. That's good. Now, sa National Baptist Day na ginawa, ito nakikita natin yung video ng ginawa, meron pang mga orchestra, no? Tapos di ba ang hirap ng ganyan? Meron kang director ng choir, meron kang director ng orchestra. Kaya mahirap maging Baptist. Mahirap nga. Ano Pastor. palagay mo niya Yung sa- Mahirap nga po talaga. magiging issue pa nga, Pastor, yung percussion. Okay. Hindi nila alam na ang orchestra, meron talagang percussion. Yeah. It is part of the, kumbaga, nasa Meron mga piyesa yan. nagagalit sa beat. Pero pwede bang tanggalin ng beat o ang tempo sa music? Actually, Pastor, hindi. Jordan, hindi It's ano? always part of music. Beat. Oo, yung Aba, bilang. Sa Oo. tao, pag tinanggal mo yung beat, Yung Wala ka ng heartbeat. Wala. Patay na. Okay, Ayan, tama. wow. Yeah. Pambira, hindi ka lang pala Napaka-multi-talented. nagpapiano. Oo, yan o. Binigla po ako ni Pastor Bong Dieng Escala. Napilit ka, Opo, napilit. napilit ako. Okay. Alam mo, ganyan talaga yan sila, Pastor Bong, yung lighthouse doon sa Kainta. Talaga. Pero ano yung inawit ng choir?
Dalawa po, Pastor. piyesa? Ang una-una po, si Pastor Ray, yan po. Ang ginawit po niya yung One Day. And then, nung sa akin naman po, is yung Assurance Medley. So, 2 songs po yung kinanta ng choir that time. Abe, ito usual sa mga Baptist itong awit na ito. Opo. No? I mean, maliit pa ako, awit na yan. Hanggang ngayon, awit na yan. Pero wala ba kayong development? Hindi kayo nag-progress? Palagi na lang yun? Hindi ba pwedeng... Kasi mga hymns na yun, Yung mga ano sinauna, po, 1500s palaging pa. sinauna. Kaya, ang tingin sa atin, hindi lang tayo mga traditional, pang matanda lang tayo. Iba na yung bata. Well, for me ako, Pastor, I would disagree with that na sabihin traditional, pang matanda. Kasi actually, Pastor, ang ganda po ng arrangement ng Assurance Medley. Kahit po yung One Day. We can be, ayoko sabihin modern, contemporary, but we can be innovative doon sa pag-arrange na kahit there's nothing wrong with traditional music or traditional hymns, na kapag na-arrange siya ng maganda, is ang ano po very yung music niya talagang mararamdaman mo yung blessing talaga ng pagkaka-arrange. Okay. Na ang dating pastor is hindi entertaining. Yun po pa pala gusto ko idagdag. Ang nakita ko po sa Baptist music is it's not about entertainment. It's all about yung ministry nga po. Pero siyempre, hindi mo inaalis na may hatak yun na yes, meron po. soothing. Yeah, totoo naman po yun. In a sense, na-entertain din sila, pero Opo. hindi yun ang Hindi yun ang nangingibabaw. focus. Hindi Opo. yun ang purpose natin. Yes, hindi po yung purpose. It comes with it, but that is not the purpose. Yes. Hindi siya masi-separate. Like, say, for example, But you do have, Baptists actually have some entertainment music also. We can gather and fellowship. At we can do that, yes. We Actually, can do last December, nag-concert po kaming dalawa. Opo, Kayong dalawa lang? Opo. Hindi, meron po ibang mga kasama, kaso hindi... May concert. Parang naging kaming dalawa lang yung nag-concert, tapos may isa pa na parang guest performer. Oh. Meron kasi dapat kaming kasama, hindi Nag-back nakarating out. dahil naipit sa traffic. So, naging concert naming dalawa. Hindi ba kayo na-invite? Hindi po. Nakita ko lang. Nakita ko Tapos lang ang naging siya. focus niya, Pastor, is more on instrumental music. Instrument. Instrument. Oo. Sampulan mo nga kami. No. Ang isa po doon Oh, sige. Actually, Pastor, tinugtog ko po doon yung kanta niyo, doon. Yung version mo ng yun. Oh, sige, yung Nang siya? Ng siya. Opo. Wow. Jazz. Nabanggit kayo doon. At nabanggit po kayo, Pastor. In-introduce yung... Hindi niyo naman ako na-insulto o naapakan, ano? Ay, hindi po. Sige nga. Pinagbuti. Aber. Ibang klase. Yung mga ganyan, parang hindi mo maiwasang hindi mapakanta, no? Oo, ibang klase. Maraming salamat. Parang Ano? gusto mong pakantahin si Pastor. Actually, Pastor, while I am playing that during that time, may mga naririnig po akong kumakanta sa audience. Yes. Na kahit po Matandang instrumental awit siya. niya. 1979 pa yan eh, 1978. Can you imagine ilang years na yun ngayon? Tagal. Tagal na po. Hindi ba? Opo. So,
Ang ating pananampalataya naman ay hindi naluluma. Yes, No? amen. So, the ones, no, the truth na kung saan tayo tumayo nung tayo nakakilala kay Kristo. Ako nakakilala ko sa Panginoon. I was 7 years old. Mhm. Yun pa rin naman eh. Correct. Yun pa rin naman ang tinatayuan ko. Yun naman ang pinapahayag ko. Walang pagbabago ang katotohanan eh. Tama. Pero syempre, ang buhay ng tao, nagbabago ang mga challenges. Mhm. Naniniwala ako doon. Yung challenges ko nung araw, iba ngayon. Nung maliit pa ako, iba ngayon. Kultura, nagbabago. Ang kultura nagbabago. Nung araw, Pastor Jordan, ang mga laruan namin nung araw, yung mga lata ng sardinas na ginagawan mo ng mga, yung Parang kotse-kotse. Parang- kotse-kotsehan, ano? Hinihila-hila. Naalala ko pa nung araw yun, naglalaro kami ng mga telepono, yung lata ng Darigold. Tatalian namin Talian, na mas tapos magkasilita kami. Yun. Ngayon, iba na laruan ng mga tao No? Ibig sabihin, parang music din na may nakaka-relate sa enjoyment ng araw. Mhm. No? At ngayon naman, may nakaka-relate pero hindi nagbabago yung platform ng katotohanan. Yes. Kaya the challenge is, how can we relate to people as they are today, Mhm. no, in a way na hindi nasisira yung dapat na tayuan nila sa buhay nila. Tama po. Okay? Hindi naman nagbabago ang ng tao. Okay? Pero nagbabago ang kalalagyan sa buhay, ang technology, ang mga hinaharap. At minsan, you need something to prep people according to how they are today. Mhm. Pero not to do away with how everyone should be platformed on the truth. Tama ba yung sinabi Tama ko? po, Pastor. Parang nabanggit niyo yung technology nga. Syempre, sa usapin ng giyera, ang China nag-a-advance, humahabol sa US. Sasabihin ba ng US, basta tayo, ganito lang tayo. Malalamangan na sila ng China. So, they have to improve and improve and improve. Without changing yung kanilang, kung ano man yung principle na gusto nilang tayuan sa kanilang pagbibuild ng kanilang, which is sabi nga nila, gusto nilang ma-maintain yung peace in all regions of the world. Ganun din naman tayo. In fact, there are those before na sinasabi nila, pag gumamit tayo ng technology, parang tayo, modernism, antichrist, and all. Pero ngayon, sila din gumagamit na because nahihirapan din silang mag-adapt kung ipipilit nila yung old ways, tapos yung mga tao, we are at war. Pwede namang isipin na with this advancement sa mga ibang bagay, there are just tools. For example, yung piano yes, yan. exactly. Mhm. No? Hindi mahihirapan po tayo dito kung ibababa natin yung piano sa taas. Masyado mabigat yun. Correct. Di ba? Tama. Kapag halimbawa, conventional piano lang tayo. Mhm. Hindi gagamit ng mga electronic na ganyan. Technology po ito. Paano tayo magiging adjustable? Di ba? Exactly. Oo. So, maganda. Yeah. Di ba? At iba-ibang tunog pa. Yes. Tsaka po in recording, mas madali po ang pagre-record ngayon kasi nga po digital siya. So mas malinis na yung sound na nagpo-produce po niya. Natitimpla. Natitimpla, pwede ka pong magpasok ng orchestra dito. Kahit one-man band ka, pwede ka Yes. mag-arrange po. And you can be as what you are, na aral ka sa, Opo. sa conservatory. You can be as serious as you are. Yes. Tapos you can change in style at ma-appreciate ng lahat. Correct. Okay? Tama At po. hindi kasalanan yun. Hindi. It's just being more effective. Yes. That's For me, the Pastor, word. nasa gumagamit Effectivity. din yun. Nasa gumagamit din po. Kung di naman tama yung paggamit nung Yung technology. Sabi Yung niyo nga po, bagong tool. ano, So, as a tool, it can be used wrongly or rightly. Yes. It can be used according to different purposes. In our case, we use it for the purpose of course, first and foremost, honoring God and ministering Yes. to our people. Oo. Lalo yung mga choir. For example, sanay tayo na magtitipon yung choir na ganyan. Tapos na may accompaniment ng piano. Yung mga estilo, no? Sanay tayo na may SATB lang tayo, soprano, alto, tenor, bass, the parts, no? Pero ngayon iba na eh. Naalala ko yung usong-uso ng Kapaskuhan, yung pentatonics. Wala nang instrumento yun eh. acapella. Acapella. Na Acapella, ibang tapos style. bibig pa. Mhm. Di ba? Akala mo mayroong mga beat, may mga drums, pero sila-sila lang pala yun, di ba? Correct. Pwede bang gawin yun sa mga Kristiyano? No. Di ko alam yun kung ano yun.
Hindi mo alam yun. Parang acapella na ano, Oo, yung acapella. arrangement na ano. Oo. Ganon. Sa akin, Na Pastor, pentaton. okay lang naman as long as yung motive and focus ay at saka yung theological or doctrinal message ay hindi nababago, yung stand Basta't natin. hindi mo inuunahan ng biyaya ng Panginoon. Yes, sa iyo. opo. Oo. Mismo, Tama Pastor. po, Tama po. Kasi ang tulak yata, kayo mga artist ang tulak yung para bang hindi tulak ang hatak. Maging No? sikat. Kayo ganon. maging sikat, palakpakan kayo. Yeah. Mas sikat pa kayo ngayon sa Panginoon, di ba? Ganyan. Hindi na maganda. Hindi naman. Hindi na po tama. Kung yun, hindi Pastor. po kami naging pastor, baka nasa Tama. showbiz kami ngayon. Kahit naman ako. Hindi ba? Oo nga, pastor. Correct, Kaya correct, pala, opo. oo. Tama po. Mga artist, di ba? Yes. So ito, Ayan yung example po ng ano, no, National Baptist Day na, music. napakaganda. Now, alam mo ang isang gusto kong gawin, kaya kayo ang inaimbita natin dito, gisingin natin ang kamalayan ng marami mga Baptist churches. No? Kasi through RA 11897 ay nagkaroon na tayo ng recognition ng estado ng Pilipinas that we contribute to nation building. And nation building is not just in terms of moral and spiritual, kasama din dyan ang arts. Right. Okay? Kasama din yung upbringing natin. Nahalata ko, lahat na nang pumapasok na music dito ay influence ng Western. No? Pero nanghihinayang ako sa mga dapat na itaas natin na mga akda din naman ng mga Filipino, ng mga Christians. Correct. Okay? Para siguro, sana magkaroon ka ng ganung programa sa Lighthouse Cafe o kaya sa GCTV. Mga ano? original Filipino. Mga Original. original music. Filipino songs. Christian. And you should be part of that. Opo. Hindi ba? Anyway, ano pang one more song that we can feature? Yung Blessed Assurance. Ha? In a style na hindi naman masyadong traditional. No? Ano ang medyo soothing na style sa Blessed Assurance? Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Medyo mala anthem ang dating. Parang medyo dynamic Anthem. naman. Parang Parang Ang ganda nahihiya. nung style na yon, ano? Maganda nga pa. Maganda nga, pastor, pero parang nahihiya yung Pero nahihiya. Medyo Pero ang maganda doon, yung assurance is within doon sa opo. bigat. Bigat. No? Bagsak yung naman. conviction, Pastor, na Yes. talagang we have With the assurance. Kasi, abay, kung meron kang assurance, abay, hindi nababali yun. Hindi dapat malambot yan. Ang assurance, talagang meron dating na matibay. Yes, opo. Ganon. Kaya sa dynamics ng music, pastor, talagang mabibigyan din talaga ng tunog may conviction eh. Correct. Even with just the music. Yung mga expressions na ganyan. Yeah. So hindi natin binabaliwala yung mga different genre because they give also, they emphasize kung ano yung meaning ng song. So like that, Yung be emotion. Blessed Ibig Assurance. sabihin, Yes. the dynamics. The no? dynamics. Mahalaga Hindi po yun, lang Pastor. lahat sigaw, hindi lang Kasi lahat. Mellow. nasa proper music yan eh. Sa music, sa conservatory, inaaral nila yan. Very strict sila pagdating sa touch ng piano. Because lalo na sa classical, wala naman lyrics. So how do you express the meaning of the composer there? Tayo, in-express natin ang salita ng Panginoon based doon sa kung ano yung intention ng sumulat. And kung paano tatanggapin. The same thing with music. Very good. Alam mo, Reza, ako natututo ko rito. Ako din po eh. Di ba, no? Ganda Maganda anyway, pero we need to wind up. Opo. Nagpasunata Papalabas po ba tayo. natin yung choir ng National Baptist Day? Ikaw, kung gusto mo Oo. Alam mo, ang ginawa natin dito, yung choir sa Lighthouse at yung choir sa
Santa Ana, sa MBBE. Nakasync, na parang magic. Synchronize natin. No, Grabe, hindi nagagawa nakita yun. ko yung ginawa niyong diagram, Pastor. Pinipilit kong intindihin. Hindi namin maintindihan, Hindi Pastor. na maintindihan. Oo. Pero nagawa. Opo. Ang resulta doon, wow, namangha ang mga tao sapagkat narinig yung Kamangha-mangha. orchestra dito, sumasabay yung orchestra doon, umaawit yung buong choir. 500 lahat yun. Yan ang Ay, tatak ng tingnan natin, RA tingnan natin. 11897. Kung hindi man merong hindi maganda rito, yung pagkaka-record, pero yung choir na live maganda. Okay, tingnan Yan. natin. And with the song ng National Baptist Day Joint Choir na I Am Free, no? At meron pang isang kasama diyan na awit, ano? Na You Ask Me Why I'm Happy. Alam niyo ba, yan talaga ang dapat na music ng mga Baptist. Ibig sabihin we have been freed from the clutches of sin, yung bang influence of sin, and we are free to serve God, na merong distinction. We believe in a music na may distinction po sa music of this world. Kaya yun ang Baptist kind. Di ba, Reza? Opo. And with that, huwag po kayo nga alis, magbabalik ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sarili natin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. New Year, New Me. Alam ko, narinig mo na yan, Erica, no? Tuwing bagong taon, nagkakaroon ng new goals or New Year's resolutions ang bawat isa.
Alam mo ba na ayon sa Forbes Health Survey, ang pinaka-common na New Year goal ay ang pag-improve ng health at overall fitness. Sunod na dyan ang improvement ng finances or ang financial status. Personally, for this year, I'm praying for increased efforts, no, at saka pag-level up sa lahat ng aspeto ng bagay sa involvement sa church, sa ministries, even sa aking family, and sa health. Ikaw, alam ko yung New Year, New Me. Parang applicable talaga sa'yo kasi hindi kita nakilala. Akala ko bago host. You look 5 years, 10 days, and 20 hours younger, Erica, no? Yan, Gabby. Thank you, New Year na nga. Pero yun, tama yun, no? Parang yun din yung New Year, inalign ko rin dun sa naging theme na ating church, no? Yung increase more and more. And actually, isa sa mga siguro specific ay yung pag-increase din ng savings kasi yan. Meron akong tina-target ngayong taon, pero secret ko muna sa'yo kung ano yun. Pero kaya magandang nabanggit mo yung improvement ng finances dahil ang isang kaakibat niyan ay yung pagkakaroon ng magandang source of income, no? Be it a business venture o kaya naman ay employment. Kaya naman itong pag-uusapan natin ay meron tayong expert na in-invite, no? Para samahan tayo. He's a HR Senior Director for Strategic Compensation and Benefits in a large BPO company with over 10,000 employees. Isa rin siyang HR consultant. We are happy to have you dito sa Lighthouse Cafe, Sir Bobet Abadilla. Welcome po. Good evening po, magandang gabi. Yes. Siguro, umpisahan pa natin, no? It looks like years and years of experience, but bit of a background po sa inyong profession, sa inyong expertise. I've been working sa HR for almost 20 years na. So, iba-iba industry, no? Nanggaling ako sa government service, unang-una. Tapos, sunod, international organization. International Organization for Migration, yung mga refugee center. Wow. Tapos, sa telecoms industry, shipping industry, Aboitiz, group of companies. Tapos, ito na nga, sa BPO. Kumbaga napunta na po pala si Sir Bobet sa iba't ibang fields, no? So siguro po alam niyo na yung, or parang memorize niyo na kung ano po yung mga fields na madalas po hinahanap ng mga applicants. So siguro po ano po yung mga parang top of mind na Siyempre, naisip niyo po. sa field, sa industry namin, po. sa BPO, siyempre, you look at the salaries, compensation, kung mas ano ba, competitive ba yan o hindi. Ngayon, lalo na ngayon, ang hirap mag-hire sa industry namin, no? Kasi ang daming competitors, no? Dami-dami niya kasi ngayon kasi ang pinaka-ano ngayon sa healthcare sector kasi sinabi nga because of the COVID pandemic before, ang daming sulputan na BPO. Ang kanilang major expertise is healthcare account. So, libo-libo ang nangyayari yan. Pero sa sa atin, no, sa inahire namin, mag-recruit kami ng 100. Hire mo na 2. Kasi nga, yung kanilang communication skills, yun ang mabigat sa kanila. Hindi mo ba? Mahirap mag-hire na gano'n. Mahirap. What do you Kasi mean by kasi voice out kami, no? Pag-usap ka sa English. Sa client. So, client mo, dapat yung English mo, siyempre, verbal, impeccable. oral. Tsaka alam mo yung mga technical background sa mga field ng healthcare. Yun. We are in a, sinasabi nila parang digital age, no? So, yung technical, digital wave, kasama ba siya sa mga hinahanap ng mga employers ngayon? Oo. Technical, tech savvy, tsaka Sabi talaga. Kasi kailangan namin, lalo na ngayon, yung cybersecurity. Expert, no? Kasi maraming na-scam, gano'n. Tapos, yung hacking, bilis yan. Tapos, tinahar din namin service, network engineers. Kailangan namin niya kasi may mga service kami. At saka IT professionals. Mga Social media experts. mga software program developers, mga data On analysts. technology Oo. talaga. May opening ba po kayo para sa Ang dami. Ang dami. Baka kailangan very expertise sa communication nga. Yeah. Tsaka ang matinding yan ang piracy sa industry namin. Opo. Kaya minsan walang tumatagal kasi siyempre kailangan maging creative ka, mag-ano ka ng ano ba yung pinaka-competitive compensation. Benefits mo, mas competitive ba? Singit lang ako din, Erica, no? Kasi na-mention niyo po yung pagpapirate ng mga, pagpo-poach ng mga talents, no?
And we also observe, especially mga Gen Z tsaka mga later generation, yung pa-jump sa mga iba't ibang mga work. No? Di ba nung Parang araw, butterfly. panahon pa namin ni Pastor, di ba loyalty, okay yung Loyalty, Pero oo. kaya loyalty, ano loyalty? It's a normal Normal trend din talaga. na talagang dapat mga lalo ng Gen Z tsaka yung tawag dito, millennials, hindi tatagal yan pagka wala kitang career progression. May inipan yan eh. Mas kailangan, tsaka yung salary mo, kaya yung compensation mo, ganun lang, hindi tumataas. No? Kaya mag-expect na mawawala yan. So parang isa po ba yun sa tinitignan nyo, kumbaga parang, eto, nag-jump to from work to work. So parang nagiging con po ba siya na parang, baka hindi natin siya magandang tanggapin dahil dun sa record niya na Oo, yun. minsan tinitignan namin ka lang eh, kasi kailangan, ano ba to, tumatagal ba to? Nakita mo sa resume, tumatagal ba sa trabaho to? O minsan less than 1 year, maalis na. So yun tinitignan namin. Pero sa BPO, ano man, pagka yung agent ka, pag matagal ka na sa BPO as an agent, mahal ka na. So tinitignan namin, dapat may career progression. Kapag agent ka na pa lang, hindi very cost yun eh. Kasi kunyari sa client mo, pinapasweldo mo, ganito lang. Eh, tumataas every year yan. Hindi mo pwedeng i-suggest sa client mo, ito, taas na ang sweldo. Hindi, ito lang pinirma natin kontrata, bahala kayo. How do employers, Sir Bobet, parang stand out, offer something different pagdating sa itong competitiveness ng industry when it comes to salary, career progression? Everyone can offer that. Pero for you, for instance. Sa amin kasi, dapat creative ka. Kunwari sa benefits namin, meron parang, ang ginawa namin cafeteria benefit. Kasi may mga bata, ayaw nila yung masyadong benefit, ayaw nila yan. Yung mga family-oriented employees, gusto nila mas maraming benefit kasi marami silang nakikita mo yung family sila. Gaya ng HMO, mas gusto ng mga ng mga family man. Pero mga bata gusto lagi cash. So parang cafeteria, benefit kami. Pipili ka, choose your benefits. Customized. According your lifestyle needs. Wow. Ginawa namin, ito mag-choose ka lagi every year. Kasi may cost yun lagi yan, di ba? Ang benefit mo. So pili ka anong gusto mong benefit yan. Kumbaga parang yung tailor fit. Kasi ngayon nga madalas ngayon uso yung parang is it convertible to cash? Madalas po ganun na yung hinahanap lalo ng mga nila. bata, mga millennials. Gusto mag-travel namin, may travel may travel benefit kami. Ganun kailangan yun. Sige gaya nung araw, masyadong. Yes. Sa industry po ngayon, you talked about salary, you talked about yung career progression. What about yung setup ng employment? Talking about yung hybrid na ngayon. Is there option for me to work sa bahay, sa house? Yes, kami kasi parang ginawa kami hybrid. Kasi lalo na nagkaroon ng pandemic, karamihan work from home, tapos nag-hybrid kasi nga, tawag dito, yung traffic congestion. Kailangan nila, saka yung family, karamihan sa amin, family-oriented, gusto nila, lagi sila nung binabantay ng mga kasama pamilya, kasama mga bata. So, ang laking nag-improve yung productivity namin sa ganun. Kasi nga po parang yung madalas ngayon, mas gusto na nila na nasa bahay. Pagka sinabi Pero ano po, inire-require nyo pa rin po sila na pumunta pa rin face-to-face? MWF may hybrid nga minsan, MWF, tapos minsan TTH, andito ka dapat sa office. Pero minsan, pagka sinabi mong, lahat tayo, tayo. Face-to-face na lahat. Nag-resign. Ayaw na bumalik. Parang medyo, hindi ko alam kung fearless ba ang term for ngayon or talagang kebs lang, yung mga, kasi there are a lot of opportunities. But let's switch it around. Let's talk about yung employers naman, yung mga companies. And ano po yung, especially sa mga, sa HR natin, sa people, sa recruitment, ano po yung mga hinahanap ninyo? Number one, siyempre, kami hanap lagi na yung hard skills at soft skills. Okay. Siyempre, soft skills, number one yan. Communication skills. Kailangan magaling ka express your ideas clearly sa client, sa co-workers mo. Number two, yung anong tawag dito? May tawag doon creative thinking. Creative thinking. So you're mabilis ka. Yung dapat yung meron ka solution sa bawat problema. Dapat mag-evaluate mo. Tapos mag-analyze mo yung data. At alam mo paano mo solve yung problems. Parang thinking outside of the box, and then strategizing kung paano mo may solve yung problems. Adaptability.
Ano pa yung third one? Adaptability. Adaptability. You can adapt to every situation kasi hindi mo alam. Sabi nga ni Pastor expect the unexpected. Kasi nangyayari yan every situation. Minsan mawawala yung client, ulilipat ka, okay ka ba? Speaking of yung adaptability po, kasi syempre nauuso ngayon yung mga parang online trainings o kaya yung talagang mga trainings po para sa mga yun nga, naghahanap ng jobs. Parang sa inyo po ba, parang malaki din po ba yung bearing nito na nagdumaan sila ng different trainings? Oo, kasi gusto nga, gabi nga ng mga millennials tsaka mga Gen Z, gusto talaga career progression tsaka learning and development. Gusto nila yung gano'n kasi minsan sila na paulit-ulit ang trabaho, kailangan may matutunan silang bago. Kaya may continuous ang training. Hindi pwedeng mawala yan. When you talk about dun sa first one, yung communication skills, it's oral, it's written. Is there, to be transparent, some preference also sa language, kunwari English? English. Kasi karamihan ng client namin, English. US based Yun. Okay. And siyempre, yung iba nare-recruit na, yung iba umaalis, yung iba nag-i-stay, no? Ano pa yung mga challenges na napansin niyo, especially yung sa generation ngayon? Oo, sa generation kasi lagi sila may gustong panibago, gusto lagi may bagong yung learnings, Naboboard sila. Tsaka yung iba namin sa amin, nagkaroon kami ng parang hindi kasi lahat nagkakaroon ng management position. Kasi nagbago kami ng career track, no? Merong technical track. Meron kang managerial track. Kasi, kunyari, IT. Yung iba dyan ayaw maging managers Gusto nila yung talagang lang. Low-key lang. Sinlow. Kasi ayaw nila magulo yung mag-handle ng tao. In-stress. Sakit sa ulo yan. Ayaw nila Mas maging gusto nila nagiging ineffective sila pagka ginawa mo managers. Kasi ayaw nga mag-handle ng tao. Mainit ang ulo. Minsan, hindi marunong mag-handle ng tao. Kaya, nagkaroon kami ng career progression. Yung mga IT, parang insweldo na pwede maging managers. Pantay sila. So yung career progression, pwede ka, anong career progression mo? Gusto pang technical track or managerial track? Yun. So parang may choice na sila agad. Tsaka I think yung fundamentals of communication with your manager, parang transparency, and then talking also about yung mga aspirations and goals, no? So dapat may alignment. And of course, director ka na po, you've been a leader for a couple of years, and you're also a believer, no? Sa pag-handle niyo po sa industry, especially sa people, sa human resource, ano pa yung mga siguro guiding principles ninyo, especially from... patient ka talaga, you have to understand people. Understanding people. Alam mo kasi iba-iba yung kanilang lalo na mga Gen Z, millennials, Pinanggagalingan po nila. Iba yung kanilang generations. No? So, iba dyan, siyempre yung mga Gen Z, gusto yung talagang palipat-lipat, ayaw nila yung mainipin nga. Kaya minsan, siyempre, sinasabi mo, Christian ako. Parang inaano ko sa kanila na talagang huwag nyo isipin lagi yung field nyo, lumaki. Isipin nyo, may trabaho kayo. Tsaka nagbibigay ang Panginoon sa inyo ng biyaya para makapagtrabaho. So, yun. So, inaano ko lang sila na maging hard worker kayo sa trabaho. Huwag nyo isipin na lagi kayong gustong malaki job. Diba? Baga salary lang po yung focus. Thankfulness and proper stewardship, no? Yes. Of the Thank grace you na and the meron gifts. kang trabaho kasi iba walang trabaho kayo. Binigyan ng Panginoon ng biyaya. Oo, parang nag-invest pala kayo ng time kasi parang to be, parang mga anak nyo na rin yung mga Correct. mga employees Kaya nyo. minsan gusto ko sa mga Gen kasi i-learn from them yung kanilang behavior, attitudes. Natututo rin po kayo sa kanila. Minsan, hi, hello, iba-iba ba, mo. Kasi pag hindi mo na sila gano'n, parang in ka sa nila. Wow. Okay. Well, we hope na marami pong natutunan ng ating mga viewers, no? Especially you, Erica. Meron ka bang one key takeaway dito sa ating naging pag-usapan? Ayun, medyo na-relate ako. Gabi kasi yun nga, nabanggit niya yung mga millennials. Gen Z kasi. Gen Pero Z, yun, alpha. yun nga, madalas kasi, parang madalas tinitingnan lang natin yung yun nga, more of yung salary. Pero maganda na makita din natin kung ano ba talaga yung nako-contribute natin or mako-contribute natin dun sa company kung saan tayo ma-hire. Yeah. Iba yung Gen Z tawag na digital natives. Digital natives. Mas malalim na pag-unawa and talking about New Year's resolutions. Maganda po na ang ating
resolution ay of course ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa salita ng Panginoon. One thing that never changes and one thing that is true. At para po dyan, ipakinggan po natin si Bishop Ruben para sa mga biblical insights sa Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang ating segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyan daan sa ating buhay at sa ating mga churches, sa ating mga ministries. Ano po ang mga pinag-uusapan natin dito? For example, sa episode pong ito ay pinag-usapan natin ang tungkol sa music. At in fact, ay tinalakay natin ang tungkol sa tinatawag natin mga Baptist kind of music. Ano po? And naaalaman natin na mayroong kakaiba o distinct na aplikasyon po ang mga paniniwalaan ng mga Baptist na music na ginagamit sa mga churches po natin. Now, in Colossians chapter 3 and verse 16, ito po ang sinasabi nang sumulat si Apostol Pablo doon sa church sa Colossae. Ang kanyang sinabi ay ito, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Alam niyo po, napakagandang gabay at pamantayan ang bilin na ito ni Apostol Pablo para sa ating mga churches. And mind you, ano po, ang premise po ng sulat na ito ay ang music sa ating mga churches. Hindi po yung music sa labas. Now, we can have music and we can appreciate music in the entertainment world. But when we talk of music inside our churches, where we worship God, we serve Him, and we minister to each other. In fact, meron tayong tinatawag na well-being o kaya building up ng bawat isa within our churches. Ang sinabi po ni Apostle Paul ay ito, "Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom." Ang salita pong wisdom ay ito ay kilos base sa karunungan. Ano po? Ang karunungan ay sangayon sa alam natin na kaalaman. Ano po? Matibay na kaalaman kay Kristo. Now, ang ating pagkilos base sa kaalaman na wisdom, ano po, ay kinakailangan ay base sa words of Christ. Ano po? Salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po noon. Consistent tayo sa lahat ng katuruan, sa lahat ng reminder, sa lahat ng bilin ng ating Panginoon. At ang sabi niya ay in psalms and hymns and spiritual songs, marami naman po tayong mga ginagamit na mga awit. Ano po? Meron tayong mga hymns. Hindi po nawawala yun, kahit luma na. Spiritual songs, kahit yung mga bago na mga likha o akda na mga awit po ngayon. Mga salmo, kahit mga choruses. Pero ang sinasabi po rito ay huwag nating iiwanan yung grace in our hearts to our Lord. Ibig sabihin po, yung wisdom, yung grace, ay mga bagay na dapat manatili sa ating musika, sa ating pag-awit. Ano man po yan, choir man po yan, o group singing, or solo numbers. Ano po? And then, doon sa 1 Corinthians chapter 14 and verse 15, ito sinasabi ni Apostle Paul, and this time, sinabi niya po ito doon sa Church of Corinth. Ang sabi niya, "What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also." But that involves prayer. Obserbahan niyo po yung sumunod. "I will sing with the Spirit, and I will sing with understanding also." Kapag pinag-usapan po natin yung pag-awit na may espiritu, hindi po natin maaaring alisin ang ministry ng Spirit po sa atin. Ibig sabihin, ang unang function po ng Spirit is to quicken us, to make us alive sa kalooban ng Panginoon. Hindi po sa kalooban natin. Hindi lang yung gusto nating awitin yun kundi sa kalooban niya
The Spirit makes us alive in that sense, in that mindset. And then ang sabi ay, I will sing with understanding also. Ibig sabihin po may pag-unawa tayo na ang ating pag-minister sa pag-awit ay tumutungo sa well-being, sa katatagan, sa edification ng lahat ng minister po natin. Okay? And yan po ang pinakapakay ng pinaniniwalaan nating ministry ng music sa ating mga churches. At alam niyo po, kapag ganyan ang ating gabay at platform natin, ang musika po ay napakagandang bahagi ng mga churches po natin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ayan, napakabilis at napakatagal na rin ang ating programa, Reza. Parang overtime na po tayo, no? Pero ako'y nagandahan sa ating mga pinag-usapan ngayon, lalo na yung passion kong music, And thank you for joining us sa gabing ito. At nagpapasalamat din po kami sa aming mga naging guest, kay Pastor Ray Scrupolo, Pastor Jordan Cruz, and of course kay Sir Bobet Abadilla. At kung talagang nag-enjoy po kayo, you can watch a replay of our episode sa ating Facebook and YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission TV. Make sure lang po to like and subscribe to our channels. At pwede rin po kayo mag-download ng ating Lighthouse Spectrum app. Marami pong features yan. Meron po siyang video content, of course, yung mga insights, ebooks, at ang atin pong mga episodes ng Lighthouse Cafe. You can download it for free sa atin pong App Store. And join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.